Ang desisyon ng Indonesia na bumili ng 40 Chinese-made J-10 fighter jets ay higit pa sa isang pagbili ng militar. Pinatitibay nito ang stratehikong pananaw ng Jakarta at nagpapahiwatig ng mas malawak na pagbabago sa dynamics ng depensa sa Asya. Sa ilalim ni Pangulong Prabowo Subianto, ang Indonesia ay nagtatakda ng kursong modernisasyon ng depensa na sumasalamin sa parehong ambisyon at pragmatismo sa isang mundong multipolar. Ang deal na nagkalaga ng mahigit kumulang $9 billion ay sumusunod sa mga naunang kontrata ng Indonesia sa France para sa Rafale at sa Turkey para sa Kaan stealth fighter. Ang pattern na ito ay sumasalamin sa isang sinadyang diskarte sa pagkakaiba-iba na naglalayong teknolikal na soberanya. Malinaw ang mensahe ni Prabowo. Ang modernisasyon ng Indonesia ay hindi aasa sa alinmang bloc. Sa loob ng ilang dekada, umaasang Air Force ng Indonesia sa halo ng Amerika F-16, British Hawks at Russian Sukhois. Ang pagbili ng J-10 ay parang praktikal at pampolitikal na hakbang at pinapalakas nito ng autonomiya sa bansa ng Indonesia habang kinikilala ang namalagong pagiging sopistikado ng teknolohiya sa pagtatanggol ng China. Ang industriya ng depensa ng China na matagal nang tinatakwil bilang isang kapikat ng Western na disenyo ay tahimik na nagbago. Ang J-10C na binubuo ng Jingdo Aircraft Industry Group ay nagtatampok ng Advanced Active Electronically Scan Array o ISA radar, digital fly-by-wire controls at ang PL-15 long-range air-to-air missile, mga kakayahan na kapantay ng Western 4.5 generation fighter jets. Ang kredibilidad nito sa larangan ng digmaan ay pinakita sa panahon ng paghaharap ng Pakistan sa India kung saan ang pagganap ng J-10C ay naiulat na humadlang sa gitpang mga pagsalakay ng India at naibalik ang pagkakapare-pareho ng hangin sa riyon. Ang episode na iyon ay umalingaw-ngaw sa Timog Silangang Asya bilang katibayan na paglitaw ng China bilang isang tunay na tagapagbago ng pagtatanggol. Ang hakbang ng Indonesia sa makatuwid ay hindi ganong ideologikal ng pagkiling patungo sa Beijing kaysa sa pagkilala sa pag-angat ng teknolohiya ng China. Ang J-10C deal ay nagpapawatig na ang Jakarta ay tumitingin sa mga sistema ng depensa ng China hindi lamang bilang mas murang mga alternatibo kundi bilang mga papagkatiwalaang mga asset nito. Sinasalamin din ito ang pragmatic worldview ni Prabowo, ang flexibility, hindi alignment, ang strategic na strength ng bansang Indonesia. Ang pragmatismo na iyon ay makikita sa diplomatikong koreografiya ni Prabowo, ang kanyang presensya kasama si Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un sa isang Beijing military parade ay nagpakita sa kanya bilang isang confident regional statesman na komportable sa mga malalaking kapangyarihan. Ngunit ang kanyang pagharap sa hinaharap kasama si US President Donald Trump sa panahon ng pag-unveil ng Gaza Peace Plan ay nagpakita na ang Jakarta ay patuloy na pinapanatiling malapit ang Washington. Pero kung ang pragmatism na iyon ay pabor sa gobyerno ng Indonesia, ayon sa presidente nito na si Prabowo, ilan naman sa mga defense expert hindi lamang ng Indonesia kundi maging sa buong Asia Pacific, kabilang na ang Pilipinas, na ang mga hakbang na ito ay hindi maganda sa ibang mga ASEAN nation dahil ginagamit lamang ng China ang Indonesia para ihabla ang mga bansang hindi sumasang-ayon sa mga kagustuhan ng China. Halimbawa na lamang ng Pilipinas. Darating ang oras na magagamit ng China ang Indonesia para pag-away-awayan ang mga ito, lalo na sa mga bansang may minor conflict sa Indonesia tulad na lamang ng Timor-Leste, Singapore, Vietnam, Malaysia at maging ang Pilipinas na pare-parehong may conflict boundaries hindi lamang sa mga karagatan kundi maging ito'y sa mga kalupaan. Ang palibot ng China sa Indonesia ay isa umanong economic bonus para sa Indo government at malaki ang pakinabang nito hindi lamang sa aspetong militar kundi maging sa aspetong kalakalan. Ayon naman sa Pilipinas, hindi naman ito nababahala sa aksyon na ginawa ng China at ng Indonesia at matatag ang hangarin ng bansa na protektahan ang mga kalupaan at karagatan na nasasakupan ng bansa na naayon sa international na batas. Lalo na ang pagiging economic dependency nito sa China ay hindi na rin gano'ng kahigpit katulad ng mga nagdaang mga taon. Maging ang Malacanang ay hindi naman nababahala sa aspetong ito at walang pakialam sa mga ganitong sistema at desidido na ipagpapatuloy lamang ng Marcos government ang lahat ng mandato ng mga mamamayan upang mapasigla ang economic at military ties nito sa ibang mga kalyado na hindi kailangan ng pangimasok ng bansang China.